Sa isang nakakaalarmang pangyayari, nagbigay ng malupit na real talk si Ms. Malu Diquilla tungkol sa pahayag ni Liza Marcos laban kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Matapos salitain ng masasama si VP Sara Duterte ni Liza Marcos, nagpahayag ng pagsisisi si Ms. Diquilla sa kanyang Facebook post. Tinawag niya itong nakakahiya at nanawagan sa pampubliko na mag-ingat sa mga ganitong pahayag. Ayon kay Ms. Diquilla, hindi tama ang mga personal na atake laban sa isang tao, lalo na kung ito ay isang taong naglilingkod sa publiko. Si Liza Marcos, ang kasalukuyang First Lady, ay nagbigay ng komento laban kay VP Sara Duterte na itinuturing na potensyal na kandidato sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. Ang nasabing pangyayari ay nagdulot ng malaking reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ipinahayag ng iba na ang mga personal na atake at mga mapanirang salita ay hindi makakatulong sa pampublikong diskurso at sa pag-unlad ng bansa. Habang patuloy ang usapin at pagtatalo sa politika, mahalaga pa rin ang pagkakaroon ng respeto at disiplina sa pag-uusap at pagsasalita. Tinutukan ng mga netizens ang insidente at umaasang sila ay magiging babala ito sa lahat ng nasa larangan ng politika na magkaroon ng paggalang at pagtingin sa bawat isa sa gitna ng kanilang mga paninindigan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Frame in the national discussion kasi wala siyang mandato. Hindi siya nahalal. Asawa lamang siya ng Pangulo. Salin pusa. Oo. So kung inalaw ba ito ng Pangulo? Yun ang tanong ko. Kung inalaw ng Pangulo, sandali lang, bakit sa asawa mo ang spokesperson mo? Pangalawa, yung sinabi niya na kind, okay? Kind to a certain degree kasi sino ba nagsimula na hindi siya pansinin, di ba? Oo, masakit. But that comes with territory. You are not expected to enjoy. You are expected to work and help the president. Yung sinabi niyang bad shot ito, seriously, may role siya? Diba? When you say bad shot ito, parang sandali lang. Sino ka to say that to the vice president who was elected? Boom! Sino ka? Ayan o, sino ka? Sino ka para pagsalitaan po ang ating vice president? Hindi ka naman elected. Wala ka namang mandato. Diba? Yung pinagsabihan mo, ilan po ang bumoto dyan kay Vice President Sara Duterte? 30 million po. Tapos sasabihan mo lang ganun? Sasabihan mo lang ng ganun? Wala kang mandato? Hindi ka ibinoto ng tao? Kasi nga first lady ka lang? Wala ka dapat wala kang dapat role dyan. Pero bakit po kayo nakikialam? Okay? Ito mayroon tayong breaking news mga kaibigan. Itong si Liza Ahas po. Nadulas sa kanyang interview with in-interview siya ni in-interview siya ni Kuting Kuting, sino ba? Kuting ba yun? In-interview siya ni Tonying Ito umamin siya mga kaibigan. Mamaya po, alamin natin yan Meron po tayong analysis dyan. Ito po ay analysis lamang Hindi po to syempre sarili naming opinion to. At napanood ko po yung interview niya. Galing po kay Tunying. At marami po siyang sinabi doon at nadulas po siya guys. Makikita niyo ang kanyang mukha. Ay sa bagay, hindi ko naman ipapakita yung mukha dahil baka i-copyright tayo ni Tunying. So yan po ang mga pag-uusapan natin guys. Focus lang po tayo dito mga kaibigan dahil ang dami po mga revelasyon. Ngayon, itong si Miss Sas Rogando Sasot mga kaibigan, meron din siyang ibinunyag dyan dahil nagsinungaling po. Etong si Ahas, ayan asan ba yun? Ayan mga kaibigan yan po ang bansag sa kanya ngayon. Naku, bakit kaya? Ang tanong, bakit kaya lying lady? Grabe mga kaibigan, di ba? So nagkakaalaman na po. Unti-unti na po nagkakabunyagan, binubunyag na po yung mga totoo talagang nangyari. Kasi itong si Ahas mga kaibigan, bumibira na rin kunwari lang pero bumibira na rin mga kaibigan.
at gusto niyang kalabanin itong ating mahal na Vice President. Mamaya po yan po mga pag-uusapan natin guys, pero bagong lahat, kung bago pala kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at pakihit na notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos na yan. Live na naman tayo guys. Thank God it's Friday. Naku, Friday na naman. Yay! Friday na naman. Naku, ang bilis talaga ng panahon. Bukas, weekend na naman mga kaibigan. Ano ba yan? Sobrang init pa rin ang panahon. Sing init na mga pag-uusapan natin ngayong hapon. Grabe naman talaga itong si Liza Ahas, oh. Anyari? Ha? Anyari? Malamang alam nyo na guys kung ano nangyari, ha? Grabe naman to si Butod. Oy, Butod! Mahiya ka naman. Grabe ka naman, Butod. Pati ba naman si VP Sara kakalabanin mo? Ang bait-bait ng anong tao eh. Di ba? Ang bait-bait ng anong tao, aanuhin mo pa? Sus, Mario Joseph naman talaga, oh. Okay, mga kaibigan, oh, bago po natin pag-usapan yung mga issue na yan, kasi sobrang tindi ng issue ngayon, guys, no? Yun nga, no? In-interview siya ni Tonying. Si Tonying ba yun? Tama ba, Tonying? Isa din yun, eh. Ang nag-interview sa kanya, syempre, kakampi din niya. Ay, nako. Alam niyo, sa totoo lang, guys, sila na nagbubulahan. Sa totoo lang. Tsaka, marinig mo naman sa boses niya, mga kaibigan, eh. Marinig niyo sa boses niya talagang, iba po talaga ang kanyang, syempre, mahalata mo yan, eh. Na hindi po siya nagsasabi ng totoo, may tinatago siya. Syempre, naghuhugas kamay lang. Pero sa totoo nun mga kaibigan, piko na talaga itong si Ahas. Ayaw lang niyang aminin, eh, no? Siyempre, gusto niyang sabihin guys na siya po'y superior, no? Superiority. Parang gusto niyang sabihin guys, napakataas niya. Tapos tayo nasa baba lang tayo. Ganon siya ka matapobre mga kaibigan. Sobrang matapobre po. Kasi may segment na sinabi niya dun na mataas daw siya, dito daw siya. Tayo dito lang tayo sa baba. Grabe, di ba? Mata pobre talaga. Oo, no? Magkano kaya, no? Magkano kaya? Ha? Magkano kaya ang ni Tonying dito? Katonying, magkano? Eh, biro lang nagtatanong lang kami baka mamaya. So yun po mga kaibigan, no, syempre babatiin muna natin ating mga suki, ang ating mga OFW. Syempre kayo yung mga bagong bayani, the unsung heroes. Kayo po ang talagang saludo po kami sa inyo guys, no? Kayo mga nagtatrabaho dyan sa abroad. Dahil kayo tumutulong sa Philippine economy, nagbabayad kayo ng tax, pero ang Kamara wala pa ring tax. Ang Kamara hindi pa rin nagbubukas ng libro. Kailan kaya nila bubuksan ng libro? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan yung ating mga kababayan dyan sa abroad, ang ating mga OFW. At syempre, babatiin din natin guys ang ating mga suki, mga avid listeners, viewers, syempre ang ating mga subscribers at members. Ayan, maraming salamat. Yay! Palakpakan! Nako, wala tayong sound effect eh, kaya ito na lang, oh. Yay! Palakpakan! Ang dami na nating members, ang dami na nating subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan, sa inyong walang sawang pagsusuporta po sa aming channel, Foodinet. Ayan, kayo po ang idol dito, ha? Kayo po ang tunay na idol, tunay na amo, tunay na talagang boss. Kayo ang boss dito mga kaibigan, kaya nagpapasalamat po kami sa inyo. Dahil kung wala kayo guys, syempre, wala din kami, di ba? Kayo kasi ang buo-buo talaga ng channel para sa inyo ito mga kaibigan. So, yun na nga, umpisahan na kagad natin. May allowance ba yan si Tonying? Ewan ko lang. Magkano kaya allowance? Ha? Magkano allowance? Ha? Katonying, may nagtatanong magkano daw allowance? Siya na all may allowance? Sa totoo lang guys, tawa ako ng tawa sa interview kasi nga klarong bias eh. Klaro. Ayaw pa niyang, alam mo, sa totoo lang, umpisa ng interview, ayaw pa niyang umamin eh. Pero nung kalaunan, habang tumatagal, siguro nadulas-dulas din siguro siya.
Di ba, nadulas-dulas din yung mga ano, hindi rin siguro niya mapigilan. Kaya minsan, nadudulas-dulas siya. Kaya huling-huli guys bistadong-bistado si Lisa Ahas sa kanyang interview ni Tunying na meron talagang something, no? Ako guys, marunong po tayong marunong po tayong tumingin ng mga tao talaga na nagsasabi ng totoo, tsaka yung mga tao nagsasabing hindi nagsasabi ng totoo, yung may sikreto. Kasi guys, sa gestures pa lang Ito pong video na to guys, hindi po ito hindi po ito video, no? Video, audio lang to guys kasi nga iwas po tayo sa copyright. Gusto ko lang iparinig sa inyo kung gaano po kasinungaling, no? Or gaano po talagang mahilig mag-invento, no? Binabaliktad pa nga niya Binabaliktad pa nga niya mga kaibigan, tayo daw yung marunong tayo daw ay talagang mahilig lang tayo mag-invento ng istorya. Siyempre, ang talagang tinatarget niya dyan, yung mga main characters, di ba? Oo, siyempre, kasama na rin yung mga ibang mga vloggers. Ayaw lang talaga niyang diretsuhin Siyempre, para kunwari, di ba? Na hindi siya naapektuhan, hindi siya pikon. Pero eto lang tandaan nyo mga kaibigan, kung hindi ka pikon at hindi ka naapektuhan, bakit ka nagpa-interview? At bakit mo sinabi doon? Na ilang nanonood niyan? Ilang nanonood niyan? Bakit mo sinabi doon? 'Di ba? Na na mayaman. Bakit mo sinabi na mayaman si yung kapatid mo? Huling-huli, no? Hello, Biota Galban. Ayan si Reby Almario. Ayan, Victoria Galvez. Si Chrissy Brooks. Hello, Chrissy Brooks. Adel Bautista. Gerly Villadolid. Victoria Galvez, Chrissy Brooks, Eddie Miguel, Elena Calapis. Hello, Elena Calapis. Biota Galban, Jocelyn Peria, Corsan Austero. Ayan, ayan mga members natin. One of the members, Eduardo Garcia, Sandra Escolano, Arsenia Ledesma. Naku, magsitigil ka. Si Talim, Medel Buot, Leticia, Sandra Escolano, Jonathan Villegas, sino pa? Jocelyn Peria, Brett Boladaco, Norma Jalaba, sino pa? Si Joy Barbosa, Medel Buot, Leticia, at marami pang iba mga kaibigan. Sino ang ating first honor? Silipin natin guys. Ayan, si Norma Jalaba pala. Congratulations! Good morning to all viewers. Ayan, si Lea De, Jerry Jarumay, si Joe Reyes, si Just G, Tet Roque, Vivian Gonzalez, Lynn Marie, Delia Abaiza, ayan, ang dami Leo Bonag, Cat Lover, Elena Calapis, at marami pang si Alma Jornales pala to, Alma Jornales, ayan, SMP. Alright, umpisahan na kaganito guys. Nako, excited na ba kayo? Excited na ba kayo sa kasinungalingan? Excited na ba kayo kung paano po nadulas si Ahas? Parang si Judas, Judas nadulas. Ito naman, Ahas nadulas. Kasi masyado kayong masyado kayong nagkukunwari. Sabi nga ni Attorney Harry Roque, wag na tayo magkunwari. Sabihin nyo na ang totoo para magkaalaman na. Kunwari pa kayo Ito guys, ipakita ko lang sa inyo mga kaibigan. Ayan po. Ito po yung nakapost sa Facebook page. Alright? Ito po yung update, bagong updates po to guys. Ang sabi dito, si Sas daw mga kaibigan. Kilala nyo si Sas, di ba? Si Sas Rogando Sasot, no? Si Sas daw mga kaibigan at si RJ Nieto, di ba si Thinking Pinoy yan, no? Si Thinking Pinoy. You know, I met them, sabi niya You know, I met them because they were sued for cyber libel. They came to me pro bono, 3 years pro bono. Ibig sabihin ng pro bono guys, walang bayad, no? Libre. Kasi nga, abogado itong si Ahas Ang sinasabi niya dito guys, ito palang si Sas daw, tsaka si RJ, nung magkaibigan pa tong dalawang to, ay nagkaroon daw sila ng kaso na cyber libel. Ngayon, lumapit daw sila kay Lisa Ahas.
Pro bono, ibig sabihin, parang consultation pero walang bayad. Yan ang sinabi ni Lisa Ahas, ha. Ngayon, pumunta daw sila ng korte. Oh, you know, we went to court. She made a deal with the other side and took RJ away. Ibig sabihin, guys, na 1, 2, 3 si na 1, 2, 3 daw si Ahas ni SAS at sinaba pa daw niya si RJ Neto. Kumbaga ang nangyari diyan, nagpatulong sila kay Ahas, tapos pagdating sa korte, iniwan nila si Ahas, pumunta sila sa ibang abogado, parang ganon. Parang ganon yung story. So I'm like, teka muna, sabi niya, medyo makapal yan, pro bono 3 years, tapos you fire a law firm. Ibig sabihin, guys, after 3 years daw na pro bono, hindi na sila pinansin ni SAS. Iniwan sila sa ere, kumbaga. Oh, parang ganon eh. 'Di ba? Libre na nga, binigyan ka namin ng pro bono pero iniwan mo kami sa ere. Pumunta siya sa ibang lawyer. Yan po according po nito kay Lisa Ahas. Ngayon mga kaibigan, ito po ay dinebunk ni Miss Sas Rogando Sasot, no? Kaya po ang nakalagay dito, guys, ayan tingnan nyo, lying lady. Kaya po naging lying lady yan. Kasi ito po ay talagang pinasanungalingan po ni Miss Sas Rogando Sasot. Na lahat po ng kanyang sinasabi, guys, ay wala pong katotohanan. Unang-una, mga kaibigan, ito pong si Sas, guys, never po siyang ilang beses na sinabi yan sa mga vlog niya. Kung kayo po, nakakasubaybay po kayo kay Miss Sas Rogando Sasot, mga kaibigan, palagi niyang sinasabi sa vlog niya. Ako, hindi ko na talaga nakalimutan to. Palagi niyang sinasabi yan na hindi po siya lumalapit sa mga Marcos. Kahit kaibigan niya, guys, mga kaibigan niya yan, or sabihin natin close, talagang as in, hindi lang kaibigan, close friends talaga. Parang ang dating parang family friend, parang ganon. Kasi yan ang palagi nilang sinasabi. Yung magkaibigan pa tong dalawang to, itong si TP tsaka si SAS. Ngayon, ang sinasabi nito ni Ahas na to, siya daw mismo ang lumapit at parang naghingi ng tulong. At nagbigay naman siya ng tulong. Yun nga, yung pro bono nga. Libreng consultation. Pero, bakit po guys, ang pinapalabas nito ni Ahas, na itong si SAS, para bang begging, no? Begging for help. Paano ba yung Tagalog yun? Parang nagaano ng tulong, parang nagmamakaawa, parang gano'n, parang timawa ang dating mga kaibigan. Tandaan nyo guys, si Miss Sas Rogando Sasot po, dumaan din sa hirap yan. Pero ang sabi niya guys, never po siyang lumapit dyan. Pumunta naman siya doon, wala namang ibig sabihin, pag nagkikita sila, minsan, magkaibigan nga sila, di ba? Pero mali po ito. Misleading po ang ginawa dito sa kanya, mga kaibigan. Ito basahin lang natin guys. Maiksi lang po to, no? This is a reply to your interview with Anthony Taberna, no? Where you specifically mentioned me. I would like to address your failing memory. If not, outright, blatant lies. O see? Ibig sabihin guys, siguro, ang gusto sabihin dito ni Miss Sas, baka siguro may amnesia na. Parang ganun yung dating eh. Para siguro si Ahas guys may amnesia na, parang gano'n, no? Nakalimutan na siguro niya yung mga nangyari talaga. Oh, pero hindi naman niya nakakalimutan yan. Tandaan nyo, lawyer yan guys. Lawyer yan. Di ba? Alam naman natin, hindi ko naman sinasabi lahat ng lawyer, no? Pero mahilig gumawa yan ng invento ng mga story. Mahilig bumaliktad ng story yan. Lawyer eh. Di ba? Ngayon, huwag po tayo magpadala guys. Huwag po tayo magpadala sa kanya mga sinasabi. Kasi marami siyang sinasabi ngayon na sila daw yung parang aping-ape. Okay? Tandaan nyo ha. Patandaan nyo to guys. Huwag na po tayong maniwala. Huwag po tayong magpabudol. Alam ko, talagang magmamakaawa to. Mag-feeling victim po ito guys. Alam ko yun eh. Napanood ko eh. Ang dating dun guys, wala daw siyang pakialam. Hindi siya napipikon. Pero, pag pinanood yung mabuti ang kanyang interview at i-analyze nyo mga kaibigan, feeling victim po guys. Feeling victim sila. Sila yung kawawa dito. Tayo yung kontrabida guys. Ang kontrabida dito mga kaibigan, si Vice President Sara Duterte. Lalo na si Pangulong Duterte, ganun din.
Meron din siyang sinasabi, mamaya po, alamin natin yan ha. Tapusin muna natin itong kay Sas. Dahil itong kay Sas, guys, dito po magbubukas ang totoong pangyayari or ang toong ugali nitong si Ahas. Itong mga sinasabi ni Miss Sas Rogando Sasot. Kasi guys, ako guys, hindi ko personally kilala si Miss Sas Rogando Sasot, pero palagi ko siyang pinapollow dahil sa kanyang expertise eh. Di ba alam nyo naman yan kung gaano po kagaling ito si Sas pagdating po sa mga foreign policy. In fact, ito i-share ko lang sa inyo. Siguro, nakalimutan nyo na rin siguro to. Pero ako, hindi ko ito nakalimutan, guys. Si Sas po, tumulong din yan. Tumulong din sa mga Marcos yan pagdating po sa foreign policy. Tinawagan pa nga siya eh. Pinauwi pa nga siya. Kung hindi ako nagkakamali ha. Pinauwi siya from Netherlands para po siya ang tumulong sa Marcos patungkol po sa mga geopolitical conflict or yung tinatawag natin na mga foreign policy. Kasi expert siya guys sa mga international law eh. I mean, hindi naman law, no? Pero foreign policy, pwede po talaga siya maasahan. Lalo na po sa pagdating ng West Philippine Sea or South China Sea, mga kaibigan. Sila ang nagpatulong kay Sas. Pero bakit binabaliktad niya ngayon? At parang, feeling ko rin guys nagmamakaawa or parang ang dating dito guys, sila ang kinawawa dito. Binabaliktad lahat. Ito basahin natin guys. First, ito sabi po ni Mrs. First, we did not meet because I needed you. Okay? Kung sa Tagalog pa, unang-una, hindi tayo nagkita para manghihingi ako ng tulong sa iyo. You know, I needed your help. Sabi po ni Sas, we met because your family needed our help. O, di ba, baliktad? Baliktad na ngayon. Ang sabi ni Ahas, si Sas daw ang nangangailangan ng tulong. Pero ang sinabi naman ni Miss Sas dito, sila ang nangangailangan ng tulong kay Sas. Kasi nga guys, nasusubaybayan ko to si Sas eh. Totoo yung sinabi ni Sas, dati pa. Tinawagan po siya guys. Pinauwi siya from Netherlands para lang makatulong pagdating po sa foreign policy. Hindi ko talaga nakalimutan yan. Kasi ang sinabi niya dito sa kanyang interview, you said in your interview with Taberna, Sas and RJ, you know, I met them because they were sued for cyber libel. They came to me pro bono. Yung kasi ang sinabi niya eh. Kumbaga, nagsinungaling talaga siya. Kaya nga, lying lady eh. Oh, hindi ako nag-ano niyan Galing po ito sa Facebook page ni Miss Sas Rogando Sasot. Ako po yung nag-a-analyze lang guys Binigyan ko lang ng analogy or reaction po sa mga nangyayari sa interview. Dahil may something eh. Sabi ko, teka muna. Ano tong sinasabi ni Butod na para bang ang dating guys, tayo yung kami yung mga walang hiya? Paano nangyari yun? Paano tayo ang naging mga hiya? Paano nangyari na si Duterte walang kwentang president? Paano nangyari na itong si VP Sara hindi marespetong babae? Tingnan nyo ang hitsura. Tingnan nyo ang hitsura ni VP Sara, i-compare mo sa hitsura ni Butod. Ako hindi po tayo nang dito guys sa mga hitsura wala po akong dyan disclaimer po tayo. Pero pasensya na po kayo guys. Talagang kailangan ko pong sabihin sa inyo to. Mas maganda pa po si Vice President Sara Duterte, i-compare mo naman kay Butod. Di ba? Wala naman sigurong yun. Kasi nga parang feeling niya guys, itong si VP Sara napakasamang tao. Pero bakit pati mga Duterte, para bang feeling niya guys na walang nagawa itong mga Duterte sa bayan na to? Tapos kayo may nagawa. Oh. Tapos sasabihin mo pa, palagi daw silang sinisiraan. Ito ang sabi pa guys, araw-araw daw silang sinisiraan. Araw-araw. Grabe. Ibang klase po. Ito, ipakita ko lang sa inyo mga kaibigan Meron para makumpleto po yung updates natin guys. Mamaya po natin puntahan yung interview. Ito paano ko lang sa inyo yung updates po natin. Diretsahang inamin ni First Lady Liza Araneta Marcos na hindi maayos
ang relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. May hindi raw kasi nagustuhan si First Lady Liza sa ginawa ni VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Bad shot na yun sa akin. Yan ang pasilip na sagot ni First Lady Liza Araneta Marcos tungkol sa ugnayan nila ngayon ni Vice President Sara Duterte. Sinabi yan ni Liza sa teaser ng panayam sa kanya ni Anthony Taberna sa Tune In kay Tunying. Ayon pa kay First Lady, naging mabait siya kay VP Sara, pero meron daw siyang hindi matanggap. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Ang tinutukoy ni First Lady Liza ay ang prayer rally sa Davao City noong January 28 kung saan dumalo sina VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon, binanata ni Digong si Pangulong Bongbong Marcos at narinig yan ng Vice Presidente. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong